Ilang oras pang namalagi si Natalia, dito sa kwarto na tutuluyan ko sa mansyon nila. Ang sabi niya sa akin, nasa ikalawang pinto lang ang kwarto ni Andrew, kaya kung may kailangan daw ako ay katukin ko lang doon ang kuya niya. Paglabas ni Natalia, agad kong kinuha ang phone ko at hinanap ang Amanda Parker na tinutukoy nito. Binasa ko ang article sa Google tungkol sa babae na first love ni Andrew. Sobrang ganda niya, half Filipino-Korean ito. Singkit, maputi at balingkinita ng katawan. Sikat na sikat nga siya ngayon dito sa mundo ng pagiging artista sa Pinas. Base sa article na nabasa ko, almost 3 years pa lang ang Amanda Parker na ito sa industriya ng showbiz pero sikat na ito at kaliwat kanan ang mga projects. Ka-love team nito ang anak ng isang dekalidad at kilalang artista rin sa industriya. Ang sabi sa article, hindi galing sa mayamang pamilya si Amanda Parker. Kaya naman hindi nakataka-taka, na nang dumating ang spotlight sa kanya sa mundo ng showbiz, ay agad nitong greenab ang magandang opportunity. Kahit kung ako rin ang Amanda Parker na ito, I will grab the spotlight sa mundo ng showbiz. Sayang ang opportunity ha, napanguso ako, pero ang swerte niya, kasi siya ang first love ni Andrew. Hindi ko rin naman magawang makaramdam ng awa sa part ni Andrew. Mayaman ang mga magulang niya, means lumaki siyang maginhawa sa buhay. Kaya swerte pa rin siya. Sunod-sunod na katok sa pinto ang pumutol sa akin sa pagiging abala sa aking phone. Pasok po, mahinang sambit ko. Hindi naman nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok ang mommy ni Andrew. Hi, hiha, sorry hindi nakita na harap kanina pagdating niyo ni Andrew dito sa bahay. Nabisi kasi ako sa kusina. Paano naman kasi magbi-birthday na ang mga anak ko? Hi, kahit taon-taon naman silang magkakasabay na nagse-celebrate ng birthday. Ka-stress parent talaga sa kakaisip kung ano ang iluluto ko para sa kanila. Nasa mukha ng mommy ni Andrew ang pagiging problemado dahil sa kaarawan ng sextuplets nito. Napangiti ito at gamaan ang pakiramdam nang makita ang apo na mahimbing na natutulog sa kama. Ang cute talaga ng apo ko. Kahit puro sakit ng ulo lately ang dala ng anak kong si Andrew sa amin ng daddy niya, nabura naman lahat yun dahil sa cute niyang anak. Sambit nito at hinalikan ba ang bata sa talampakan. Nakakagigil ka talaga baby Lily. Hinarap niya ako, siya nga pala, kamusta ka? Okay lang ba sa'yo itong kwarto mo? Nako, okay na okay po sa akin ang kwarto na ito Ma'am Antoinette. Ang laki-laki nga po tas mag-isa lang ako matutulog. Bigla ko tuloy na miss ang anak kong si Liam, sana kasama ko rin siya dito. I mean ang mga anak ko po. Muntik na ako doon Kung gusto mo minsan ipasyal mo sila dito sa mansyon, para naman may ibang bata dito. Yung apo ko kasi kay Natalia, palaging nandoon sa lola sa kabila. Bihira lang kung iuwi dito ng anak ko. Kaya mabuti talaga at dumating sa amin si Baby Lily. Napaubo ako. Kung pwede ko nga lang badalhin dito ang anak kong si Liam, abay gagawin ko para hindi ko na siya namimiss. Kaso hindi pwede dahil hindi ako makakapagtrabaho ng maayos at isa pa ay nag-aaral din ito. Tsaka baka magalit sa akin si Andrew. I smile. Hindi po kasi pwede, may pasok po sa daycare center sa amin ang anak kong si Liam. At yung baby ko naman po, hindi ko rin pwedeng dalhin dito dahil mahihirapan akong alagaan si Baby Lily. Katwiran ko. Sa bagay, tumayo na si Ma'am Antoinette. O siya, maiwan na muna kita. If you need anything, tawag ka lang sa ibaba. Ipagbibilin ko na rin sa maid na dalhan ka ng merienda dito sa room mo. Aalis kasi ako para mag-grocery. Column nito sa akin. Okay po Ma'am Antoinette, salamat po. Magalang natugon ko naman sa kanya. Makaraan ng ilang sandali, muling may kumatok sa pinto. Lara, hiha. Dinalan kita ng merienda, narinig kong sabi ng babae sa labas ng pinto. Agad akong tumayo at binuksan ang pinto. Pinadalhan ka ni ma'am ng merienda, ngiti nitong sabi sa akin. Nako, nakakahiya naman po, pero salamat po. Sabay kaming naglakad papasok ng babae na kausap ko. Dito ko na lang ilalagay, ha? Nilapag nito ang dalang tray sa ibabaw ng side table malapit sa kama. Salamat po, pasasalamat ko ulit. Napatingin siya sa baby kung tulog na tulog pa rin. Napaka-cute na bata talaga ng anak ni Sir Andrew, nakangiti na sambit nito. Isipin mo, hiha, may mga nanay pala talagang walang puso ano. Akalain mo bang itong si Baby Lily,
Iniwan lang siya ng nanay niya sa labas ng gate nitong mansion. Napapailing na pagkukwento nito. Siguro, kung anak ko ang babae na gumawa niyan sa bata, hindi ko mapapatawad. Dismayado na umiling itong muli. Lamaan din ng maaga tapos yung nabuntis basta na lang iiwan ang bata sa labas na parang kuting. Paano kung hindi ako lumabas ng araw na yon? Paano kung ibang tao ang nakakuha sa bata? At paano kung masamang tao pa ang nakakuha sa bata? Hindi ba kawawa ang baby niya? Hindi ba niya yun naisip? Mabuti na lang talaga at mabait ang pamilya na pinag-iwanan niya sa bata. Hindi ko mapigilan ang mag-guilty dahil sa mga sinabi ng kaharap ko. Oo, natatandaan ko nga siya. Siya ang lumabas sa gate at kumuha sa baby ko. Piniga ko ang aking daliri. Tumikim ako at nagsalita. Siguro ho, may malalim na dahilan ng mommy ni Baby Lily kaya niya nagawang iwan si Baby Lily sa labas ng gate ng daddy nito. At siguro po, marahil ay alam niya na mabuting tao ang pamilya ng ama ng anak niya kaya mas pinili niya ang ibigay ang bata. Mahirap po ang malayo sa anak, kaya for sure ay nahihirapan rin ho ang nanay ni Baby Lily dahil sa pangungulila niya sa anak. Na-carried away ako sa mapanghusgang kaharap ko, pero hindi ko rin naman ito masisisi if she do hate me dahil sa ginawa kong pag-iwan sa anak ko. At isa pa ho, mayaman si Sir Andrew, malay ho ba natin kung ayaw panag-utan si Baby Lily. And the reason kung bakit iniwan niya ang baby niya sa mansyon, marahil naisip niya na mas magkakaroon ng maayos na future ang bata dahil may kakayahan si Sir Andrew na bigyan ng maginhawang buhay ang baby nila. Naisip ko lang naman ho. Dagdag ko, kung alam niyo lang kung gaano kasakit ang malayo sa anak, at walang ina ang gugustuhin malayo sa anak. Sa bagay, may point ka naman hiha. Hiba't balikat na sang-ayon nito sa akin. Ito rin kasing si Sir Andrew, masyadong pasaway. Kaya laging na-stress sa kanya si Ma'am Antoinette. Walang ginawa kundi ang makipag-hangout sa bar kasama ang mga barkada. Kaya alam mo ba, tuwang-tuwa si Ma'am Antoinette at si Sir Norman na nakabuntis ng babae si Sir Andrew. At least ngayon, makabuluhan na ang buhay ng anak nilang yun. Patuloy na pagsasalita ng kasama ko. Nasa mukha naman talaga ni Andrew ang pagiging pasaway na anak. Walang duda sa part na iyon, dahil sinisigaw ng bawat ngiti nito ang pagiging womanizer nito. O siya sige nahiha, balik na ako sa ibaba. Siya nga pala, ako si Jessa. Kaya tawagin mo na lang akong Ate Jessa. Okay po Ate Jessa, salamat po ulit sa merienda. Paglabas ni Ate Jessa, nagising naman ang baby ko kaya naman agad ko siyang niyakap. Hindi lang nila alam kung gaano kita karmahal baby ko. Kayo ng Kuya Liam mo. Kaya kahit magtrabaho ako bilang babysitter mo kahit habang panahon ay gagawin ko. Basta mapalapit lang ako sa'yo, masaya na akong maramdaman mo ang pagmamahal ko sa'yo bilang tagapag-alaga mo lang at hindi bilang isang ina. Masaya na si Mommy doon anak ko. 10:00 na ng gabi ay hindi pa rin ako makatulog, wala akong ibang ginawa kundi ang magpabelang-belang ng higa sa kama. Si Baby Lily naman ay mahimbing na rin natutulog sa silid ni Andrew. Maya-maya ay nakarinig ako ng marahan katok sa pinto ng kwarto ko. Hey, Lara, tulog ka ba? Boses iyon ng kapatid ni Andrew na si Natalia. Dali-dali kong dinampot ang wig kong nakapatong sa ibabaw ng kama at sinuot iyon sa aking ulo saka ako tumayo ng kama at pinagbuksan ko ito ng pinto. Great, you're still awake. Ngiti nitong sambit sa akin. She snaked her arm around mine. Samahan mo akong mag-swimming. Magsasalita pa lang sana ako to say I don't like to swim pero hindi ko na nagawa dahil masaya niyang itinaas ang kamay na may hawak na swimsuit. I brought a swimsuit for you, so you don't refuse with me. He grinned, at nasa tinig nito ang finality sa kanyang sinabi. Kaya naman wala akong nagawa nang hilahin niya ako papasok sa loob ng silid ko. Here, mag-change ka na sa banyo, dali. Gusto ko na mag-swim. Kung umakto at utusan niya ako, parang ang kaibigan kong si Sophie. At para naman close na kaming dalawa, samantalang kanina ko lang naman siya nakilala at nakausap. Napakamot na lamang ako sa aking ulo at sumunod sa kanya. Napatitig ako sa swimsuit na hawak ko. Really, ipapasuot niya talaga ito sa akin. This is too much daring. Kulang na lang ay makita na ang kaluluwa ko. Goodness, mabuti na lang talaga at makinis ang katawan ko at wala akong stretch marks kahit twice na akong nagbuntis. Come on, Lara,
Lumabas ka na dyan sa loob. Bakit ang tagal mo naman? Mock-call ni Natalia sa akin dahil napatagal ako dito sa loob ng banyo. Nahihiya kasi akong lumabas dahil super daring ng suot kong swimsuit. Baka pagtawanan ako nito ni Andrew once na makita niya akong suot ko ang swimsuit na ito. For sure ay pipintasan na naman ako ng lalaking iyon. What took you so long na dyan sa loob ng banyo? Bakit ayaw mo pang lumabas? Muli ay narinig kong sabi ni Natalia. Kinatok pa niya ang pinto. Ano, nakatulog ka na ba riyan sa loob? Come out na so we can swim, Lara. Ang patient na si Natalia sa akin dahil sa tagal ko dito sa loob ng banyo. I looked at myself in the mirror again. Too much daring dalaga. Pero gabi naman, at siguro naman ay hindi na madyay gising ang baby ko at si Andrew. Kaya sige na nga. Nahihiya na binuksan ko ang pinto ng banyo. Hindi yata bagay sa akin ang swimsuit na to, Natalia. Mahinang sambit ko. Hindi ako confident na magsuot ng ganitong klaseng swimsuit. Hindi ko naman kasi alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng kapatid ni Andrew kung bakit ngayon niya trip na mag-swimming, kung kailan gabi. Nang makita ako ni Natalia, agad niya akong hinawakan sa aking braso at hinayla palabas ng banyo. The swimsuit suits you perfectly, ang sexy-sexy mo sa outfit na yan. Pinaikot niya ang katawan ko. Na-enhance ng sobra ang magandang curve ng katawan mo girl, ang ganda mo at ang sexy mo talaga. No, jokes yan. Patuloy niyang papuri sa ganda-ganda ng aking katawan. Here, inabot niya sa akin ang manipis na tela ng isang robe. Sinuot ko naman kaagad iyon para matakpan ang katawan ko. Ayoko talagang mag-swimming, Natalia. Sasamahan na lang kita, hindi rin kasi ako sanay lumangoy. Pag-amin kong sabi sa kanya, takot talaga ako sa tubig dahil hindi ako sanay lumangoy. It's okay, tuturuan kitang lumangoy. Kibat balikat na sagot ni Natalia sa akin at hinayla ako palabas ng kwarto. Tahimik na ang buong kabahayan, tulog na marahil ang mga kawaksi. Agad na hinubad ni Natalia ang manipis na robe na suot niya at pagkatapos ay tumalon sa pool. Let's go, tawag niya sa akin. Habarin mo na yang robe mo, lika na dito. Turuan kitang lumangoy. Mabilis akong umiling. Sige, dito na lang ako sa gilid. Hindi ko inalis ang suot kong robe. Naupo lang ako sa gilid ng pool. Mabilis naman na lumangoy papunta sa akin si Natalia. Napatili ako sa gulat nang bigla niya akong hilahin. Sambit ko nang mahulog ako sa pool dahil sa ginawa ni Natalia sa akin. Ang lamig. Tinuwanan ako ng malakas ni Natalia. Sa una lang yan malamig, pero katagalan hindi na. Natalia, hindi ako nagbibiro, hindi ako marunong lumangoy. Takot na sambit ko. Akala yata niya ay nagjo-joke lang ako na hindi ako marunong lumangoy. Humawak ako ng mahigpit sa braso ni Natalia. Takot na takot akong malunod. Relax, mababaw lang sa part na ito. Nang maramdaman ko na tama nga siya, mababaw lang sa kinatatayuan ako, nabawasan ang takot ko. Unti-unting nawala ang kaba at panginginig ng aking katawan. Mababaw lang dito, hindi ka malulunod. Isa-isa lang inalis ni Natalia ang dalawang kamay ko sa pagkakakapit sa kanya. Relax, ako ang bahala sa iyo. Unti-unting naging normal ang tibok ng puso ko dahil sa labis na takot na malunod. Hanggang dibdib ko ang tubig, maingat akong naglakad papunta sa gilid ng pool at kumapit roon. Dito na lang muna ako, Natalia, sige na, lumangoy ka na. Ayaw ni Natalia na magpo at opo. Ako sa kanya, ang gusto niya ay parang magkaibigan lang kami the way ng pakikipag-usap ko sa kanya. Okay, tugon ni Natalia at lumangoy palayo sa akin. Habang nage-enjoy na lumangoy si Natalia, ako naman ay nage-enjoy din na panoorin siyang lumangoy. And I must say, nagustuhan ko na rin ang magbabad dito sa pool kahit pa nandito lang ako sa gilid. Walang ginawa si Natalia kung di ang lumangoy ng lumangoy, napaisip tuloy ako. Hindi ba may asawa at anak siya? Bakit nandito siya sa mansyon? Tsaka, hindi ba siya hinahanap ng asawa niya? At kung titingnan ko siya, parang problemado, iyon ang nakikita ko sa mga mata niya. Pero ano naman ang problema niya? Mayaman, maganda, may asawa at anak, ano pa ang magiging problema niya, di ba? Hoy, kangit! Ang galit na tinig na iyon ni Andrew ang pumutol sa pag-iisip ko. Agad akong napatingin sa gawin niya. Lumapit naman siya sa pool. Nandito ka sa mansyon para magtrabaho, hindi para magbuhay, Reyna,
At magpasarap lang dyan. At ang kapal naman ng mukha mo para mag-swimming. Patuloy na sigaw nito sa akin. Kuya Andrew, lumangoy si Natalia palapit sa kapatid. You are too much, kuya. Ako ang nagyaya sa kanya na samahan akong mag-swimming. Kaya kung may dapat kang pag-alitan, ako yun at hindi siya. Explain nito para ipagtanggol ako. At ano ba ang kinakainit ng ulo mo? Hindi ba pwedeng mag-rest naman si Lara? Gabi naman na at tulog na ang pamangkin ko, diba? Free time naman niya ngayon ha. Lumapit si Lara sa akin. Inalaya niya akong makaahon sa pool, dali-dali ko naman inabot ang robe at sinuot sa katawan ko. Sorry po Sir Andrew, hindi na po mauulit. Nakayuko na ambit ko. Hindi na talaga dapat maulit, if you don't want me to fire you. Umiiyak ang anak ko, puntahan mo na. Galit na utos nito sa akin. Opo, sir. Sagot ko at agad na lumakad papasok sa loob ng bahay, at dahil sa pagmamadali ko, nakalimutan ko na tuloy ang magpaalam kay Natalia. Nang marating ko ang kwarto ni Andrew, agad akong pumasok sa loob para kunin si Baby Lily sa crib. Sorry na baby, ito na si mommy. Sambit ko at agad ko siyang kinarga. Mabilis naman na tumigil sa pag-iyak si baby nang maramdaman niya na buhat ko na siya. Napatingin ako sa gilid ng crib, pinagtimpla pala ni Andrew ng gatas ang anak namin dahil nakita kong may laman ang feeding bottle nito. Sinusubukan ko rin naman padadihin sa bote si baby, pero ayaw talaga niya, dahil ang gusto lang ay ang akin. Karga si baby na naglakad ako pabalik sa aking kwarto. Mahigpit na utos kasi ni Andrew sa akin na bawal akong magtagal sa loob ng silid niya. Pagpasok ko sa loob ng silid ko, kumuha kaagad ako ng pamalit na damit dahil basa ang suot ko. Nilapag ko muna si baby sa kama para makapagpalit ng damit, pero nagitla ako, kasabay ng paghubad ko ng suot kong robe, ay siyang bukas ng pinto at pumasok si Andrew. Backless ang style ng swimsuit na suot ko. Maging si Andrew ay napatigil sa pagsasalita nang abutan niya ako. Dali-dali kong inabot ang robe at sinuot. Narinig ko naman na lumakad si Andrew palapit sa akin. Hindi bagay sa iyo ang mag-style mayaman, at hindi bagay sa iyo ang magsuot ng swimsuit. Tulad ng mukha mo, ang pangit ng katawan mo, nakakadiri kang makita na naka-swimwear. Yuck! Sambit nito. Napahawak ako ng madiin sa suot kong robe. Sabi ko na nga ba at pipintasan lang niya ako kapag nakita niya na nakasuot ako ng swimsuit. Lumunok ako. Hindi na po mauulit Sir Andrew. Mahinang sambit ko. Dapat lang, dahil babysitter ka lang ng anak ko, pinapasweldo lang kita para alagaan ang anak ko. Yan ang ipasok mo sa coat mo. At pwede ba, tigilan mo ang pakikipag-close sa kapatid ko. Hindi kayo bagay na maging close ni Natalia, kaya wag kang makipaglapit sa kanya, ilagay mo sa lugar ang sarili mo dito sa mansyon. Opo Sir Andrew, alam ko naman na hindi kami magka-level ng kapatid niya kaya hindi na niya dapat pang ipamuka ang bagay na iyon sa akin. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, keep in mind na babysitter ka lang ng anak ko, kaya tigilan mo ang mag-style Reyna. You idiot! Sambit niya at agad rin na lumabas ng silid ko. Napapikit na lamang ako kasabay ng pagpatak ng aking luha. Hindi ako niche style mayaman, hindi naman kasi niya alam na pinilit lang ako ng kapatid niya na mag-swimming. Napatitig ako sa anak namin. Ang sama ng ugali ng daddy mo baby, pero okay lang, at least mabait naman siya sa'yo. Tama lang ang pasya ko na wag magpakilala sa kanya, dahil wala akong makukuha mula sa kanya kundi ang panlalait at masasakit na salita. Flashback one night stand for the second time around. What did you just say? You need money dahil may anak ako sa'yo. Hinawakan ako ni Andrew sa akin palapulsuhan at tinulak sa pader. Narito kami ngayon sa private room ng bar. Sunod-sunod akong lumunok. Oo Andrew, may anak tayo. Nabuntis mo ako 3 years ago, mahinang sambit ko. Lalo lamang nangilit ang mga ngipin niya dahil sa sinabi ko. Hindi ako lasing, kaya hindi mo ako maloloko babae. Ngisi niyang sabi, saka mainit at malagkit na pinasadahan ng tingin ang buong katawan ko. Andrew, usual ko nang bigla niyang sinibasib ng halik ang leeg ko. Andrew, tigilan mo yan. Impit na pigil ko sa kanya. Wrong timing ata ang paglapit ko sa kanya ngayon. Dapat talaga pinag-isipan ko munang mabuti kung paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa anak naming si Liam. Sinubukan ko siyang itulak pero ayaw niyang tumigil sa pagsibasib sa leeg ko.
Andrew, please, tigilan mo ito. Muli ay pakiusap na sambit ko. Why? Hindi ba ito naman ang gusto mo? Kaya mo ako pinasok dito sa private room. Hiham. Umalis na ang mga kasama ko, tayong dalawa na lang, tapos ngayon natatakot ka sa akin. Actress ka, sagot niya habang nakalubog pa rin ang mukha sa leeg ko at patuloy na sinisipsip ang balat ko. Nagitla ako nang humaplos ang palad niya sa puwitan ko at pumiga. Okay, let's talk after I'm done with you, woman. May gigil nitong sabi. Napasinghap ako sa gulat nang buhatin ako ni Andrew at ihiga sa sofa saka inibabawan. Andrew no, ayoko, hindi ito ang pakay ko sa kanya, ang gusto ko ay pag-usapan namin ang tungkol sa anak namin. Hindi ang gawin ulit ito sa kanya. No, ayoko Andrew, please. Impit kong sambit ng halikan niyang muli ang leeg ko, this time ay nahihirapan na akong huminga ng maayos dahil nakaibabaw na siya sa akin at dama ko ang lahat ng bigat niya. You want me to get quick ha? Oh, sorry baby, I hate quickie. Cause it took me a long time to release. At gusto ko talaga yung matagal, dahil mas matagal, mas masarap, mas mag-e-enjoy ka, tayo. Nabahaw ako sa aking narinig. No, hindi pwede dahil baka mabuntis na naman niya ako sa pangalang pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para makakawala ako sa ilalim niya. Kaya naman naisip kong sumigaw. Tulungan niyo po ako. Pero napatigil ako sa aking pagsigaw nang sugurin niya ng halik ang labi ko. Tanging daing ko nang sibasibin niya ng halik ang aking labi. Pilit kong nilabanan ang bawat halik ni Andrew sa akin, ilang beses ko rin tinangka na itulak ang katawan niya paalis sa ibabaw ko pero nabigo ako. He much more stronger than me, dahil lalaki siya. Halos manggapal na ang labi ko sa patuloy niyang pagsibasib ng mapusok na halik. Nalasahan ko rin ang mapait na lasa ng alak mula sa kanyang bibig. Diyos ko, mukhang katapusan ko na naman nito. Paano ko ba siya patitigilan sa ginagawa niya sa ibabaw ko? Paano kung may mabuo na naman sa amin? Ako na naman ang kawawa. Andrew, ayoko sabi. Sambit ko at tuluyan akong lumayo sa kanya. Ngayon ay bumalik na ako sa aking katinuan. Sumiksik ako sa pader at hinagilap ang damit ko. Hindi bali nang hindi niya ako bigyan ng pera, basta ang mahalaga ay hindi niya matuloy ang gusto sa akin. Gusto kong pasalamatan ang aking sarili dahil sa wakas ay bumalik na ako sa aking sarili. Alam ko na ngayon ang tama sa mali, at maling-mali ang ginawa ko kanina na nagpadala ako sa init ng bawat haplos niya sa katawan ko. Uuwi na ako Andrew, kung ayaw mong sustentuhan ang anak natin si Liam, okay lang, sambit ko at mabilis kong sinamsam ang lahat ng saplot kong nagkalat sa lapag. Pero nang makuha ko ng lahat ang damit ko ay agad niyang pilit na inagaw sa kamay ko. Andrew, usual ko sa kanya, you think you can just leave me like that? He humped, grinning at me like a devil who can easily eat the whole me. Pinigan niya ang palapulsuhan ko. Napatingin na lamang ako sa aking damit nang itapon niya ang mga ito sa malayo. Nang tangka kong tatakbuhin ang mga ito para pulutin ay agad niyang pinigilan ako. Niyakap niya ako sa aking baywang. Kung pera ang kailangan mo, I will pay you, to use you. Sana sinabi mo na lang sa akin ng mas maaga para hindi na ako nena sa kartihan mo. Playing innocent while the truth is, you were just like the other woman who asked for money after this. Kaya naman kitang bayaran, pero dapat makarami ako sayo. Sabi niya at bigla akong tinulak pahiga sa sofa. Kung kanina ay may pag-iingat siya, ngayon ay mabigat at barubal ang bawat kilos niya. Damapa agad siya sa aking ibabaw at sa pilitan na pinagparte ang aking mga hita. Pasalamat ka maganda ka, at na-turn on ka agad ako sa katawan mo, dahil kung hindi, I won't do this to you. After kong makipag one night stand sa kanya, ay wala na akong naging karanasan sa kama. Hindi ko rin naman hinanggad na magkaroon pa ulit ng karanasan sa kama dahil nadala na talaga ako sa ginawa kong katangahan noon. How much money do you need? Babayaran kita ng malaki kung birhen ka pa, but if you aren't pure, I won't pay you any cent. Hindi ako tanga para bayaran ka. Nagimbal ako sa aking narinig. Hindi rin niya ako bibigyan ng pera dahil hindi na ako pure. Hindi naman talaga ako birhen pa dahil kinuha na niya ito sa akin 3 years ago. Mapait akong napalunok sa mga masakit niyang sinabi, pero ano pa ang magagawa ko? Wala na, nakuha na naman niya ako.
Ang tanga-tanga ko, ang tanga-tanga ko. If you want me to use you again, may kinuha si Andrew sa kanyang wallet. Here my calling card, call me if you want to be used by me. Sabi nito saka hinitsa sa akin ang calling card at pagkatapos ay walang puso na iniwan ako na parang basura matapos niya akong gamitin. Ang tanga mo Lara, mahina ka talaga. Tama ang mga magulang mo, mahina ka kaya walang mangyayari sa buhay mo. Naluluhang sambit ko. Pinulot ko ang hinitsa ni Andrew na maliit na calling card. Napatitig ako sa number na nakasulat sa kapirasong papel na hawak ko. Hindi ako bearang babae Andrew, hindi. Pakiramdam ko ay basura ako dahil sa ginawa niya sa akin. He treated me like trash, a dirty woman na kung sino-sinong lalaki ang gumamit sa katawan ko. Kahit ang totoo, siya lang ang nakona sa akin, at ang umangkin ulit sa akin. Mabilis kong inayos ang aking sarili at lumabas ng private room, nakita ko ang dalawang lalaki na kasama kanina ni Andrew. Maingat akong dumaan sa gawin nila para hindi nila ako makita. Where's Andrew? Hindi ko yata makita. Umalis na, bad mood ang isang yun dahil napanood niya sa news, in relationship na ang love of his life, di ba nga? Kaya naman pala, pero may kasamang chick yun kanina, mukhang kawawa sa kanya yung babae. For sure pahihirapan niya yun to escape his frustration sa ginawa sa kanya ng love of his life, niya. Narinig kong pag-uusap ng mga ito. Hinahanap ko nga yung babae, gusto kong kamustahin kung okay lang ba siya. Nang marinig ko iyon ay mabilis akong tumakbo palayo sa gawin ng dalawa, at agad na hinagilap ang pinto ng bar na kinaroroonan ko. Paglabas ko ng bar ay mabilis akong kumaway ng taxi at sumakay sa loob. End of flashback. Ngayong gabi ay abala ang lahat dito sa mansyon sa paghahanda para sa birthday ni Andrew at ng 5 pa niyang kakambal. Dahil hindi ako makatulog, si Baby Lily naman ay naroon sa kwarto ni Andrew. Nagpa siya akong bumaba upang tumulong sana sa kusina. Paglabas ko ng kwarto ko ay nakita ko si Natalia na nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto niya. Ang pinagtatakahan ko lang ay bakit nakatitig lang ito sa pinto ng kwarto niya at ayaw pumasok. Tinawag ko siya upang batiin. May problema ba sa pinto ng kwarto mo Natalia? Tawag ko sa kanyang atensyon. Agad naman siyang lumingon sa akin. I'm not a flirt like her, she rolled her eyes at me and left me. Mabilis na napakunot ang noo ko kung bakit ganoon ang pinakita niyang asal sa akin. Naisip ko na baka kinausap ito ni Andrew at sinabi na wag nang makipaglapit at usap sa akin. Nagkibit balikat na lamang ako at tumalikod na ako sa pinto ng kwarto ni Natalia. Saka ko sinimulan ihakbang ang aking mga paa, pero nakakailang hakbang pa lang ako ay narinig kong bumukas ang pinto. Lara, narinig kong tawag sa akin ng taong nagbukas ng pinto. Mabilis akong pumihit paarap sa kanya. Hindi ba, kausap kita kanina, tapos pumunta ka doon, mangha na sambit ko. Nakangiti na lumapit sa akin si Natalia. Hindi ako yun, si Ate Natasha siguro yung nakita mo. Sabi nito sa akin. Kaya naman pala iba ang timbre ng boses ng kausap ko kanina, hindi pala si Natalia iyon, ang kakambal niya. Pero bakit ganun ang sinabi niya kanina? I'm not a flirt like her. Ha? May something ba sa kanilang magkapatid? Ah, kaya pala, napatango kong sagot sa kanya. Bakit? May ginawa ba siya sa'yo? Ha? Wala naman, napagkamalan ko kasi siya na ikaw. Tinawag ko siyang Natalia, akala ko kasi ikaw siya. Ngiti na sabi ko, kung ano man ang meron silang magkapatid, hindi ko na dapat pang alamin, at tulad ng sinabi ni Andrew, ilagay ko sa lugar ang sarili ko dito sa mansyon. Kumapit sa braso ko si Natalia. Pupunta ka ba sa ibaba? Tara, sabay na tayo ayan nito sa akin. Ayokong maging judgmental pero bakit ang tingin ko, ibang-iba ang ugali ng kapatid ni Andrew na si Natasha sa katapad niyang si Natalia. Sige, hindi pa kasi ako inaantok, kaya gusto ko sanang tumulong sa kanila sa kusina. Sabay kaming naglakad ni Natalia sa hagdan, at pagdating namin sa kusina ay maingay at abalang nagkukwentuhan ang mga kawaksi habang naghihiwa ng ang mga sangkap para sa handaan bukas. May maitutulong ho ba kami? Tanong ni Natalia sa mga kawaksi. Nabitin naman ang ngiti sa labi ng mga nito nang marinig siyang nagsalita. Naku Ma'am Natalia, wag na po kayong mag-abala pang tumulong dito sa kusina. Ang dapat niyo pong gawin ay magpahinga na po, tugon sa kanya ng isang kawaksi. Hindi po kasi kami makatulog ni Lara.
kaya naisip po namin na tumulong sa inyo, pagpupumilit ni Natalia. Sure ho ba kayo Ma'am Natalia? Kung gusto niyo po talagang tulungan kami, abay, sige po, saad ng isa pang kawaksi. Pagbalatin mo na lang silang dalawa ng patatas at carrots, bata pa lang yan si Natalia. Katuwang na siya ng mami niya dito sa kusina, saad naman ng isa pang kawaksi. Masaya kaming tumulong ni Natalia sa mga ito habang nakikipagkwentuhan at nakikinig radyo. Ang istasyong pinakikinggan nila ay Love Radio at segment ni Papa Dudut. Habang nakikinig kami sa story ng sender sa letter na binabasa ni Papa Dudut, awang-awa at naluluha naman ang luha ng mga may edad na kawaksi naming kasama dito sa kusina. Dalang-dala sila sa love story ng sender kaya naman hindi namin mapigilan ni Natalia ang matawa sa kanila. Hindi pa sana kami aakyat ni Natalia sa itaas dahil nalilibang kaming tumulong sa kusina, ang kaso ay tinawag ako ni Andrew dahil nagising si Baby Lily. Andrew, pwede bang doon ko na lang patulugin si Baby Lily sa kwarto ko? Tanong ko sa kanya. Hindi naman sa nagrereklamo ako na magparot, ito sa kwarto niya at sa silid ko. Gusto ko lang talaga na makatabi ng mas matagal ang baby namin dahil namimiss ko ang anak naming si Liam. Since hindi rin naman kasi ako makatulog, kaya mas mabuti kung kasama ko si Baby Lily sa kwarto ko. Bakit? Napapagod ka na bang kunin at ihatid dito sa kwarto ko ang anak ko? Napapagod ka na ba sa trabaho mo? Kung pagod ka na, just tell me, you can go. Marami naman akong makikitang kapalit mo. Masungit na sagot sa akin ni Andrew. Napalunok ako, hindi naman sa ganoon, hindi lang kasi ako makatulog dahil namimiss ko yung anak ko. I don't care about your kids, and I don't care about your life, at lalo naman na wala akong paki sa kung anong hugot mo sa buhay, but you're here for work, so do your job. Matigas na putol ni Andrew sa aking pagsasalita. Padedehin mo na ang anak ko at ibalik mo siya dito sa kwarto ko. Sabi nito. Okay, sige. Tipid na sambit ko. Karga si Baby Lily na tumalikod na ako sa kanya, ngunit nang nasa tapat na ako ng pinto ay narinig kong muli siyang nagsalita. May mga bisita bukas, at hindi ko naman na siguro kailangan pa na sabihin sa'yo kung ano ang okasyon bukas. Hindi ka pwedeng lumabas, at makita ng mga tao, kaya magtago ka lang sa loob ng kwarto mo, ayokong masira ang okasyon bukas dahil sa'yo. Tumango ako sa kanya. Okay, sagot ko at hindi na ako pumihit pa paarap sa kanya. Diretso akong lumabas ng kwarto. Kahit naman hindi niya sabihin sa akin na wag akong magpakita sa mga bisita nila bukas, wala rin naman talaga akong balak na bumaba at makisalamuha sa mga bisita. Tulad nga ng sinabi niya, dapat ilagay ko sa lugar ang aking sarili. Babysitter lang ako ng anak niya kaya bakit naman ako makikiisa sa okasyon nila bukas diba? Sumapit ang umaga, tulad ng sinabi ni Andrew ay hindi ako lumabas ng aking kwarto. Nagdahilan na lamang ako sa mami ni Andrew at kay Natalia na masama ang aking pakiramdam nang alukan nila akong bumaba at makijoin sa okasyon. Hinahatid lang sa akin ni Andrew si Baby Lily kung kailangan kong padedehin, at palitan ng diaper. Tanghal iyan na ngunit wala pa rin sa akin nagdadala ng pagkain, medyo gutom na rin ako. Marahil ay sobrang busy ng mga kawaksi sa pag-aasikaso ng mga bisita kaya naman wala pang nagdadala sa akin ng aking pananghalian. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng katok sa pinto. Agad naman akong lumapit at binuksan iyon. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong si Andrew ang nasa labas ng pinto at may hawak na tray. May kabaitan rin palang taglay ang lalaking ito dahil pinagdala ako ng pagkain. Salamat po sa pagkain, Sir Andrew. Nahihiya na sambit ko at agad na kinuha sa kanya ang tray na hawak. Ako na po, pumasok ako sa loob at nilapag ang tray sa ibabaw ng side table. May kailangan pa po ba kayo sir? Tanong ko sa kanya dahil hindi pa lumalabas ng aking kwarto. Hindi naman kasi nagtatagal si Andrew dito sa silid ko, or ang makita at kausapin ako. Wala, sige, lalabas na ako. Kalmado nitong tugon sa akin kaya napaisip ako. Ha? For the first time, naging ganun kaina ang paraan ng boses ni Andrew habang kinakausap ako. Paglabas ni Andrew, agad akong kumain. 20 minutes pa lang ang lumipas after kung kumain ay narinig kong muling bumukas ang pinto at iniluwan yun si Andrew dala ang baby namin. Napansin ko na nagpalit siya ng damit, maging ang amoy ng pabango na gamit kanina nang dala niya ako ng pananghalian,
At ang aura ng mukha nito ay bumalik na naman sa dating hindi may pinta ang mukha sa tuwing nasa harapan niya ako. Dahil batid kong bad mood na naman siya dahil sa aura ng mukha kaya hindi tumahimik na lang ako at hinintay ko na ay lapag niya si baby sa kama ko at lumabas ng kwarto ko. Agad ko naman binuhat ang anak namin nang makaalis ito. Hindi talaga maintindihan ang ugali ng daddy mo, baby. Nakakaloka ang ugali. Nakangiti na sambit ko. At ikaw, gutom ka na naman? Kita mo, parang lobo na yang pisngi mong bata kakakadidi mo. Marahan kong pinisil ang pisngi ng anak ko at pagkatapos ay pinanggigilan kong halikan ng paulit-ulit. Pagkatapos kong padedehin ang baby ko, nakatulog na ito kaya naman nagpasya akong tabihan siya sa kama at matulog rin. Makaraan ang ilang sandali na nakaidlip ako, nagising ako sa ingay na naririnig ko. Ganun na lamang ang aking pagkapahiya nang makita kong may 3 lalaki ang nakapaikot sa kama at nakatitig silang lahat sa aming mag-ina. Lahat sila ay kamukha ni Andrew. Mabilis akong tumayo sa kama at lumayo sa mga ito. Hi, sorry, nagising ka namin, ngiti na sabi ng isa sa akin. Natatandaan ko ang kulay ng damit niya, so, ibig sabihin, siya yung nagdala sa akin ng pagkain kanina. Kinusat ko ang aking mga mata at inayos ko ang aking sarili. Bigla akong na-conscious sa aking itsura sa harap nila. Kay gagwapo nilang Keisho. Okay lang, nahihiya na sambit ko at hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanila. Huwag kang matakot sa amin, mababait kaming 3. Kung gaano kabait si Andrew sa'yo, ganun din kami. Sabi naman ng isa. Napalunok ako. Parang natakot ako sa aking narinig na sinabi nitong kasing bait nila ang kapatid na si Andrew. Hindi naman mabait sa akin si Andrew, kaya kung katulad ni Andrew ang ugali nila, dapat akong matakot sa kanila. Anyway, I'm Andre, pakilala ng lalaki na nagdala ng pagkain sa akin kanina. Inilahad nito ang palad. You're Lara, right? Tumango ako, opo, Sir Andre, sagot ko at nakipag-shake hand sa kanya. I'm Aiden, ngiti na pakilala naman ng isa at nakipag-handshake rin sa akin. I'm Austin, sorry kung pumasok kami dito nang walang pahintulot mo. Gusto lang namin makita ang pamangkin namin, sabi naman nito at nakipag-handshake rin sa akin. Isang simpleng ngiti lamang ang sinukli ko sa kanya. Hiyang-hiya kasi ako sa kanilang 3 dahil inabutan nila akong natutulog. Baka tulad rin ni Andrew ay isipin nilang nagbubuhay reyna ako dito sa mansyon sa oras ng trabaho dahil patulog-tulog lang ako. Sorry po, inabutan niyo akong natutulog, hindi ko pala namalaya nakatulog ako. Dahilan ko sa kanila, mas mabuti na yung mag-explain ako ng maaga kaysa naman tulad ni Andrew ay husgahan din nila ako. It's okay, hindi mo kailangan humingi ng sorry sa amin, besides, hindi naman masama ng matulog. Si Andre ang nagsalita. Anyway, may dala kami for you. Mabilis na namilog ang aking mga mata. Ano, may dala sila para sa akin? Po, mangha na sambit ko. Here, para sa'yo ang lahat ng yan. Sabi naman ni Aiden at inabot sa akin ang isang malaking paper bag mula sa Toy Kingdom. Napakurap ako. Para sa akin po to. Naninigurado ko. Ang dami naman po nito mga sir. Hindi makapaniwala na sabi ko nang makita ko ang laman ng paper bag na hawak ko. Puro mamahaling laruan mula sa Toy Kingdom. Yeah, Natalia told me na may baby girl ka rin daw, so we bought some for her. At syempre, we also bought toys for your son, hope your kids will like it. Ngiti na sabi naman ni Austin. Magugustuhan talaga ng anak kong si Liam ang mga toys na binili nila. Ang babait nilang 3, ibang-iba sa ugali ni Andrew. Ang swerte ng mga anak ko, kay babait ng mga tito nila. Mabait din ang tita, puwera na lang sa tita Natasha nila na hindi ko pa masabi ang ugali dahil hindi ko pa naman nakakausap ng isang iyon. Nakakahiya naman po sa inyo mga sir, nag-abala pa po kayo na bilhan ng toys ang mga anak ko. Pero hindi ko po tatanggihan ang mga ito dahil sabi po nila, nadudulang daw po ang tumatanggi sa grasya. Kaya salamat po talaga, ngiti na sabi ko. It's nothing, actually, we wanted to say thank you too for taking care of baby Lily, and for being kind and understanding to Andrew. More patience pa, ganun lang talaga ang isang yun, said Aiden. But when he's too much, don't hesitate to punch him in his face. Biro naman ni Austin. Pag nagalit siya sa iyo,
Tell him na kami ang nag-utos sa'yo, then call us, backup mo kami. Biro naman ni Andre kaya nagtawanan ang mga ito, pati na rin ako ay natawa rin. Dahil sa lakas ng tawanan nila, nagising tuloy ang pamangkin nila. Malakas na umiyak si ang baby ko dahil nag-ambala ang tulog nito. Mukhang nagmana ang batang yan sa ama niya, ayaw nang maingay pag natutulog. Sabi ni Aiden, kayo kasi, ang ingay nyo, nagising tuloy si baby Lily. Wika naman ni Austin. Agad ko naman binitawan ang paper bag na hawak ko at binuhat ko ang anak ko. Tumigil naman si baby sa pag-iyak ng isayaw-sayaw ko ito at hindi nagtagal ay naging okay na rin ang kanyang mood dahil ngumingiti na sa akin. Pwede na ba namin siyang hiramin? Sabi ni Andre. Nasa mukha ng mga ito ang labis na katuwaan na laruin ang bata. Pwede naman po sir, sagot ko. Lumapit si Andre sa akin upang kunin si baby, pero nang makita ng anak ko ang mukha nilang tatlo ay bigla ulit itong pumalaho ng iyak. Sa tingin ko naninibago pa siya sa inyong tatlo, kaya ayaw niyang sumama. Sabay-sabay silang tatlo na napanguso. Bakit naninibago pa siya? Kamukha naman namin ang daddy niya. Saad ni Aiden. Binatuka ni Austin ang kapatid. Sira ka ba? Natural malalaman ni Baby Lily na hindi tayo ang daddy niya. Iba kasi ang amoy ni Andrew sa atin. Tama, amoy masungit kasi ang daddy niya, tayo amoy mabait. Saad naman ni Andre. Mabait tayo pagtulog, sang-ayon ni Austin. Nakakatuwa silang tatlo, ang kakalog nila at palabiro. Kumpara sa ugali na meron si Andrew. Pwede nyo naman siyang laruin habang buhat ko, ngiti na sabi ko sa kanila. Inayos ko ng karga si baby para makita sila nito. Hindi naman nagtagal ay nilero nga nila ang anak ko. Pinapapangit nila ang kanilang mga mukha para lang kunin ang atensyon ni baby at patawanin ito. Ang hirap naman pangitiin ng batang to, mabuti pa ang chick, isang kindat lang ngingitian ka na. Pero itong anak ni Andrew, napagod na akong mag-wacky face hindi pa rin ngumingiti. Reklamo ni Aiden, kahit anong gawin kasi nila ay hindi pa rin silang iningitian ng anak ko. Ano ka ba naman Aiden, patience is a virtue nga diba? Tatawa rin yan si Baby Lily, tayagan lang natin. Saad naman ni Austin. Napakamot ng ulo si Austin. Kawawang bata, sa ugali pa yata ng tatay ng mana, sana sa mommy mo na lang baby, para good girl ka. Muli ay pagsasalita ni Aiden. Pinitik ni Andre sa tenga si Aiden. Hoy, yang bibig mo, mamaya marinig ka ni Andrew. Sige ka, baka hindi na sa atin ipakita ang anak niya. Sita nito sa kapatid. Aray, gulat na sambit naman ni Aiden sa ginawang pagpitik sa tenga niya ng kapatid. Nanlalaki ang mga mata na napatingin sila sa anak ko nang marinig ang matinis na tawa nito. Nagkatinginan silang tatlo. Confirm, sa daddy nga nagmana ang batang to. Magkakasabay na sambit nila. Muling pinitik ni Andre sa tenga si Aiden. Malakas naman na humiyaw ng watch si Aiden pero nakangiti ito. Muling tumawa naman ang anak ko. Nag-appear sa ere ang mga ito. Mapanakit ang ngiti mo baby. Saad ni Aiden at ang tenga naman ni Austin ang pinitke. Nakangiti na humiyaw ng watch, na malakas naman si Austin, umarte pa ito na nasasaktan. Tumawa naman ulit ang baby ko sa nakita. Tulad nila ay sige rin ang aking tawa. Paano naman kasi? Para silang mga sira na nagpipitikan ng tengang tatlo sa ka-art na nasasaktan para lang mapatawa ang baby ko. Ouch, Austin, masakit na ang tenga ko. Tama na, reklamo ni Aiden at kinapa ang namumulang tenga. Sige naman ang tawa ng baby ko. Agad na tinakpa ni Andre ang tenga ng akma siyang susugurin ng pitik ni Austin. Time out na, masakit na rin ang tenga ko, saad nito. Pulang-pula na nga ang tenga nilang tatlo. Gusto ko na tuloy na maawa sa kanila, pero mas nangingibabaw ang aking pagtawa. Ano kaya kung sa ilong naman? Suggestion ni Austin. Ayaw pa rin paawat, gusto pa rin makitang tumatawa ang pamangkin. Sige, sabay na sang-ayon nila Andre at Aiden. Basta ang ilong mo ang pipitikin namin. Agad na sinugod ng dalawa si Austin at hinawakan ang kapatid para hindi permalag. Suggestion mo to diba? Kaya sa'yo namin gagawin. Pinitik nila sa tungki ng ilong si Austin. Aray, masakit ha, hiyaw ni Austin. Muli ay tumawa ang anak ko dahil ang akala nito ay pinapatawa pa siya ng mga tito niya. Pero ang totoo, parang mga bata na nag-aasara na ang mga ito.
Oh my God! Tama na siguro yan, namumula na ang ilong niya, pidyo ko sa patuloy na pagpitik ng dalawa sa ilong ni Austin. Sa tingin ko, sasama na sa inyo si Baby Lily. Napatigil sina Andre at Aiden sa ginawa. Sa tingin mo, hindi makapaniwala na tanong nila at binitawan si Austin. Tumango ako, siguro, dahan-dahan kong nilapit si Baby Lily sa kanilang tatlo. Hindi naman na umiyak ang anak ko bagkus ay ngumiti pa ito sa kanila. She thought we were clowns to entertain her. Saad ni Austin. Yeah, but it's worth it. We made her laugh. Sagot naman ni Andre. Aiden shrugged his shoulders. Worth it, but it consumes energy. I'm tired. Reklamo nito. Oh, sumama na siya sa akin. Gusto na niya ako. Pagyayabang ni Andre nang pumayag ang anak kong buhatin nito. Ako din, Andre. Pabuhat sa kanya. Saad ni Austin. Oy ako din ha. Sabi naman ni Aiden. Agad na nilayo ni Andre ang bata sa dalawa. Mamaya na kayo. Ako muna, 5 minutes. Sabi niya sa kapatid. Ang dayo mo naman, Andre. Kami naman. Protesta naman ng dalawa. Ako naman ay tawang-tawa sa kalokohan nilang tatlo. Habang pinag-aagawan nila ang baby ko, hindi naman nagtagal ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Andrew.